problema. Nagdudulot ito ng kagalakan na hindi nakasalalay sa mga sitwasyon, isang pakiramdam ng kagalingan na lumalampas sa mga paghihirap. Kapag pinahintulutan ng isang tao ang banal na espiritu na ganap na manirahan sa kanilang pagkatao, ang kanilang buhay ay nagsisimulang magpakita ng kagalakan at katatagan na nagmumula sa langit. Ito ay napakalakas na kahit sa gitna ng bagyo, ang puso ay nakahanap ng malalim na pahinga. Ang banal na proteksyon ay nagpapakita ng sarili kapag ang kaluluwa ay nasa kapayapaan, alam na ang Panginoon ang may kontrol sa lahat. Ngunit paano natin makakamit ang kapayapaang ito? Ang susi ay ang mamuhay na naaayon sa Diyos, iwanan ang mga alalahanin at takot, at hayaan ang banal na espiritu na maging gabay natin. Hindi ito nangangahulugan ng pamumuhay sa isang estado ng pagtanggi tungkol sa mga problema, ngunit sa halip ay nagtitiwala sa isang Diyos na nangako ng sasamahan tayo sa lahat ng sitwasyon. At sa pagtitiwala na ito, ang isang tao ay nagsisimulang mamuhay ng may katiyakan na ang kagalakan, kapayapaan, at lakas ng Diyos ay laging naroroon. Pananampalataya higit sa takot. Sa isang mundo kung saan dumarami ang kawalan ng katiyakan at ang mga balita ay madalas na nababahala, ang takot ay nagiging natural na reaksyon. Gayunman, ang awit 23 ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na katotohanan, kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang talatang ito ay hindi isang simpleng pagpapahayag ng pagtitiwala, ngunit isang sigaw ng pananampalataya sa gitna ng takot. Ang mga naglalagay ng kanilang pananampalataya sa Diyos ay hindi nagpapahintulot sa takot na mamuno sa kanilang buhay, ngunit pinipiling magtiwala sa isang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang pananalig laban sa takot ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng mga paghihirap, ngunit ang katiyakan na, kasama ng Diyos, ang lahat ng paghihirap ay malalampasan. Isipin ng isang taong nahaharap sa isang krisis sa kalusugan, ngunit sa halip na sumuko sa kawalan ng pag-asa, nagpa siya na pagnilayan ang mga pangako ng Diyos sa pagpapagaling. Ang gawaing ito ng pananampalataya ay hindi nag-aalis ng mga hamon, ngunit binabago nito ang paraan ng pakikitungo ng tao sa kanila. Ang pagtitiwala sa Diyos ay pumapalit sa takot na nagdudulot ng kapayapaang higit sa pangunawa ng tao. Para sa isang taong nabubuhay sa patuloy na takot, ang salita ng Diyos ay isang tunay na lunas. Ang pagbubulay-bulay sa mga talata tungkol sa pananampalataya, gaya ng nasa Awit Kapitulo 23, ay nagpapalakas ng espiritu at naghahanda sa puso na labanan ang mga tukso ng takot. Ang katotohanan ay kapag pinili ng isang tao na mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ang emosyonal at espiritual na katatagan ay nagsisimulang mangibabaw sa kanyang buhay. Ang banal na proteksyon ay nagpapakita ng sarili, hindi dahil nawala ang bagyo, kundi dahil ang pananampalataya ay nagdudulot ng lakas ng loob na harapin ang anumang kahirapan. Pangako ng Awit Kapitulo 127. Ang pagtatayo ng matatag at pangmatagalang tahanan ay hindi lamang nakasalalay sa pagsisikap ng tao, kundi sa presensya ng Diyos sa bawat detalye. Ang Awit 127 ay nagpapaalala sa atin na, maliban na ang Panginoon ang nagtatayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay gumagawa ng walang kabuluhan. Nangangahulugan ito na gaano man tayo naghahangad ng tagumpay at kaunlaran sa ating mga pamilya, nang walang patnubay at pagpapala ng Diyos, ang ating mga pagsisikap ay maaaring walang bunga. Ang tahanan na binuo sa pananampalataya at makadiyos na mga prinsipyo ay isang tahanan na pinoprotektahan, pinagpala, at nababanat sa mga unos ng buhay. Sa maraming tahanan, ang mga tao ay namumuhunan sa lahat, sa edukasyon, karera, material na pag-aari. Ngunit ang tunay na seguridad ay dumarating kapag ang Diyos ang pundasyon ng lahat. Nakikita ng mga sumusunod sa landas ng Diyos na nagiging mas tama ang kanilang mga desisyon, mas maayos ang kanilang mga relasyon, at mas malalim ang kanilang kapayapaan. Binabanggit din sa Awit 127 ang kahalagahan ng mga bata bilang mga pagpapala mula sa Diyos, at ito ay nagdudulot ng makapangyarihang pananaw sa mga nagtatayo ng tahanan. Kapag ang Diyos ang arkitekto, ang pamilya ay nakakaranas ng kasaganaan hindi lamang sa material, kundi pati na rin sa espiritual. Sa pagtitiwala sa Panginoon na magtatayo ng kanilang tahanan, kinikilala ng tao na ang banal na proteksyon ay hindi opsyonal, ngunit mahalaga. Ito ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang espiritual na pakikidigma ay nanalo, kung saan ang mga pagpapala sa tahanan ay dumarami, at kung saan ang kaunlaran ay pumapasok, na ginagabayan ng kamay ng Diyos. Sa makatuwid, kapag gumagawa ng mga desisyon para sa iyong tahanan, laging humingi ng patnubay ng Diyos.
Siya ang pinakamahusay na inhinyero para sa pagtatayo ng bahay. Pangwakas na pagpapala at panalangin. Matapos ang buong paglalakbay na ito ng pangunawa, panalangin, at pagsuko, mahalagang tandaan na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman babalik ng walang kabuluhan. Kapag pinanghahawakan natin ang mga pangako ng Diyos, hindi lamang tayo inaaliw ng mga ito, kundi inaakay tayo sa tagumpay. Ang domestic blessings na binanggit natin sa kabuuan ng mga awit ay refleksyon ng interbensyon ng Diyos sa ating buhay, at habang tinatapos natin ang prosesong ito ng pagmumuni-muni at panalangin, para bang isang bagong pagpapahid ng kapangyarihan ang inilabas sa ating mga tahanan at puso. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagtupad sa kanyang mga pangako at para sa mga nagtitiyaga, nag-aalok siya ng katiwasayan, kapayapaan, at kaunlaran. Ang pangwakas na panalangin ay isang mahalagang sandali dahil ito ang sandali kung kailan direktang kumonekta sa Ama sa Langit na idinedeklara ang kanyang soberanya sa iyong buhay at pamilya. Sa sandaling manalangin ka ng may pananampalataya, hindi ka lamang nagsasalita ng mga salita, ngunit pinapagana ang pangako ng banal na proteksyon at mga pagpapala na nagmumula sa isang buhay na nakatuon sa Diyos. Sa oras na ito, maaaring manalangin ng isa para sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagpapanumbalik ng mga relasyon, at kalusugan at proteksyon para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Alam na siya ang ligtas na kanlungan sa mga oras ng kahirapan. Naririnig ng Panginoon ang mga panalangin ng mga nagtitiwala sa Kanya, at ang pagkilos ng pagdarasal at paniniwala sa Kanyang mga pangako ay nagdudulot ng nakikitang mga resulta. Siya ay hindi lamang nakikinig, ngunit siya ay kumikilos. Kaya, kapag tinapos mo ang iyong panalangin, tandaan, sa pamamagitan ng pagtawag sa mga pangako ng Diyos, tinitiyak mo ang katuparan ng Kanyang kalooban sa iyong buhay at tahanan. At ang lakas ng Diyos na ito ang gag-abay sa iyo sa bawat lugar ng iyong buhay, maging sa iyong kalusugan, pamilya o trabaho. Ang domestic blessings ay dumarami kapag hinanap natin ang Kanyang mukha ng may katapatan at pananampalataya. Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ng mga awit na protektahan ng iyong tahanan, ang tanong ay, ilalapat mo ba ang kaalamang ito sa iyong buhay? Maaabot ng lahat ang banal na proteksyon, ngunit nangangailangan ito ng pagkilos, pananampalataya at pagpapahayag ng mga pangako ng Diyos. Saang bahagi ng iyong buhay ang pinakakailangan mong makita ang interbensyon ng Diyos? Marahil ito ay sa iyong kalusugan, sa iyong pamilya o kahit sa iyong karera. Ano ang inaasahan mo sa hinaharap? Panahon na para magdesisyon na magtiwala sa Panginoon at hayaan siya na maging pundasyon ng iyong tahanan. Huwag ipagpaliban hanggang bukas ang maaari mong ipagdasal ngayon. Mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at magpatuloy sa pag-aaral kung paano mababago ng salita ng Diyos ang iyong buhay at ang buhay ng iyong pamilya. Samahan natin kami sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at proteksyon.